Sa ating top stories, pag-asang mapapalaya pa ang mga bihag na Red Cross volunteer na natili pa sa mga government negotiator. Transport group na Pasang Mazda, balak magsagawa ng transport strike sa mahal na araw. Presko ng LPG naasahan na bababa pa ngayong buwan ng Abril. At isang pulis kinasuhan matapos maglasing at manakit ng 3 tao kagabi sa Quezon City. Nakiusap ang Malacanang sa ilang opisyal ng gobyerno na tigilan na ang palitan ng mga sisi at masasakit na pahayag at ito na lang ang pansin sa pagsagip sa mga bihag ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ito ang Express Balita ni Maricel Halili. Nanawagan ngayon ang palasyo ng Malacanang sa mga politiko na tigilan na ang pagbabatuhan ng mga batikos at sisihan ngayong matindi pa rin ang tensyon sa lalawigan ng Sulu. Ito ay kaugnay ng hindi pa rin napapalayang volunteers ng International Committee of the Red Cross na binihag ng bandidong Abu Sayyaf. Sinabi kasi ni Philippine Red Cross Chair at Senator Richard Gordon na kung ipinul out lang ng gobyerno ang mga militar sa Sulu kahapon ay malamang na may isa sa 3 bihag ang pinalaya na ng mga bandido. Tugon naman ni Executive Secretary Eduardo Ermita, posibleng may basihan ang mababata sa kanyang pahayag, pero sa halip na magsisihan ay mas maiging makipag-ugnayan na lamang sa Local Crisis Committee para makapaglatag ng paraan kung paano mapapalaya ang mga hostage sa lalong madaling panahon. It would be better really if continuing dialogue, liaison between the senator and those in the executive and local LGUs on how to handle this rather than trying to trigger exchange of ideas, exchange of words that is hardly beneficial to the successful effort in negotiation. Iginiit naman ni Ermita na may basehan ng Local Crisis Committee sa pagdedeklara ng state of emergency sa lalawigan. Base umano sa Local Government Code ay may kapangyarihan ng lokal na opisyal tulad ng gobernador na magsagawa ng hakbang sa mga emergency situation, lalo na't kung may kinalaman ito sa mga isyong pangkaayusan. The government always has been taking very firm stand against the terrorists. Not only the Abu Sayyaf, but other groups fighting government. Any kidnap or ransom group, for that matter. So it doesn't have to be that a state emergency was declared by the governor. So we will continue the same policy and as dictated by the situation. Sa ngayon ay nananatili umano sa Zamboanga si Interior Secretary Ronaldo Puno upang pangunahan ang pagresolba sa kidnapping incident kasama ang Crisis Committee. Mahigpit din umanong ipinagbili ng Pangulong Arroyo na siguruhin ang kaligtasan ng 3. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Tinulong ngayon ni Interior and Local Government Secretary Ronaldo Puno ang mga miyembro ng Crisis Management Committee sa Sulu. Nananatili ang pag-asa nila na masasagip pa ang mga Red Cross volunteer na binihag ng Abu Sayyaf. Para sa huling detalye, narito ang live Express Balita ni Julia Lipala. Julie. Yes, Julie? Yes. Pagkatapos makipagpulong sa crisis official sa Sulu, sinabi ni Puno na may suspect siyang may nagaganap na hocus-pocus sa panig ng mga kidnappers sa kanilang pakikipag-usap sa gobyerno. Binase nito sa ilang information na tono ng boses at lumalabas ayon kay Puno na hindi si Parad ang nakikipag-usap sa gobyerno at gumagawa ng mga desisyon kundi si Dr. Abu. Base sa nakalap na report mula sa intelligence community, si Parad ay malubhang sugatan at halos hindi makapagsalita dahilan rin na desperado ang mga bandidong mailabas o ma-extricate ang kanilang mga casualty. Siniyak ni Puno na ligtas ang 3 bihag sa kabila ng mga kumakalat na balitang isa sa 3 ay nabaril o napatay. Ang posibilidad kung bakit hindi na ituloy ang pugutan kahapon ay may kinalaman din sa determinasyon ng gobyerno na lutasin ang problema at ang pagbabalik ng lahat ng tropa mula pulis at militar sa original position na dati nilang binakanto sang-ayon sana sa mga demand ng mga kidnappers. Tinawag ni Puno ng mga bad little children ng mga kidnapper kung saan isiniwalat nitong isa sa mga frivolous demand ay papuntahin ng isang babaeng nagngangalang Dayang-Dayang sa Switzerland patungong Sulu at ipapulaut ang lahat ng tropa upang palayain ng isang bihag. Ako si Julia Lipala, Nagbabalita Express. Muli namang nanawagan ng Philippine National Red Cross sa lahat na ipanalangin ang agarang pagpapalaya
sa 3 International Red Cross workers na biyag pa rin ng mga abusayap sa Jolo, Sulu. Kasabay nito umapila na rin muli si PNRC Chair Senator Richard Gordon sa bandidong grupo na huwag kitlin ang buhay ng 3. Tiniyak din ni Gordon na ginagawa na nila ang lahat ng mapayapang pamamaraan para maresolba ang issue. Kinansila na ng Philippine National Police ang lahat ng permits to carry firearms sa Sulu. Ito'y kasunod ng pagdedeklara rito ng state of emergency ni Sulu Governor Abdul Shakur Khan. Dahil dito, bawal nang magbitbit ng baril o anumang armas ang sinumang papasok sa lalawigan maliban sa mga pulis at sundalo. Muli lamang papayagan ang pagdadala o paggamit ng armas oras na malift na ang state of emergency sa nasabing lalawigan. Kasabay nito, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng checkpoints at choke points sa probinsya. Ang mga police actions po dito, meron po tayong mga curfew na implement doon, implement ng local police. Tsaka nung members of the armed forces, may curfew, may mga road blockades, yung checkpoints, posible meron din po mga naval blockade dahil kasama po yan doon sa mga senaryo ng state of emergency. So yung sa atin po, pinapaalam po natin sa mga mamamayan ng probinsya ng Sulu na ini-implement po natin yung suspension ng permit to carry firearms outside of residence para Magbabalik ng Express Balita makalipas ang ilang paalam. Nagbabalik ang Express Balita. Nakahanap ng kakampi si Davao Mayor Rodrigo Duterte sa Palasyo ng Malacanang. Ito ay matapos siyang magbitiw mula sa National Police Commission dahil sa akusasyon ng isang international watchdog na sangkot ang mga pulis sa lugar sa death squad. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Arbita, inatasan na nila ang Task Force Usig at ang Task Force 211 na tingnan kung may basehan ba ang akusasyon at kung dapat bang simulan ng isang opisyal na investigasyon hinggil sa issue. Pero sa ngayon, wala pa umanong malinaw na ebidensyang magpapatunay na dawit nga ang mga pulis sa katimugan at ang nasabing alkalde sa sinasabing death squad assassination. Immediate outburst lamang ni Mayor Duterte dahil siya pa papagbintangan samantalang ginagawa lang naman ang kanyang trabaho as the local executive. Thank you, sir. Posibleng labag daw sa batas ang desisyon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na magbitiw sa pwesto kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng Commission on Human Rights hinggil sa mga kaso ng vigilante killings sa kanilang lalawigan. Ayon kay National Police Commission Chairman Eduardo Escueta, base sa batas, pwedeng magtanggal ang NAPOLCOM ng mga delinkwenteng alkalde pero hindi basta-basta kusang makakapagbitiw sa posisyon ng mga ito. Aniya, isa kasing tungkulin ang pagiging lokal na opisyal gaya na lamang ng pagiging alkalde. Kaya naman panawagan ni Escueta kay Duterte, pag-isipan muna itong mabuti at huwag basta lamang magpadala sa mga sektor na nagpe-pressure sa kanya. Pero sa kabila nito, tiniyak ni Escueta na sakaling mag-resign nga si Duterte ay hindi naman ito maapektuhan ang operasyon ng kapulisan sa syudad dahil nananatiling intact ang kanilang chain of command. Samantala, hindi pinansin ng Department of Energy ang panawagan ng ilang transport group na pakialaman ng ahensya ang pagtaas ng presyo ng langis. Ang iba pang detalye sa Express Balita ni Jess Caduco. Hinamo ni Energy Secretary Angelo Reyes ang mga bumabati ko sa ahensya sa umano'y kapabayaan nito na kontrolin ang muling pagtaas ng presyo ng langis. Hindi umano obligasyon ng DOE na i-justify ang paggalaw ng presyo ng langis dahil deregulated industry ito at kung hinihingi na ilang mga transport groups na kontrolin ng ahensya ang price movement, baguhin daw muna ang batas bago isisi sa ahensya ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ganun pa man, patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa Department of Justice upang bantayan ang umaabusong kumpanya ng langis. That's not my job. That's not my job to justify the prices of these oil companies. I think at the moment what you can do is advise Secretary Reyes to be more proactive so that the public is well informed of impending price hikes. Because if there's anyone in the cabinet who should know
the factors that would justify or not justify price hike is the Department of Energy. Ayon sa total, 5 beses na tumaas ang